Magandang araw sa ating mga minamahal na senior citizens, pensioners, at sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa mga importanteng balita tungkol sa SSS at GSIS. Sa video na ito, may isang napakalaking update tayong pag-uusapan na siguradong makakaapekto sa maraming Pilipino, lalo na sa mga umaasa sa kanilang buwan ng pensyon. Kamakailan lamang, lumabas ang balita tungkol sa ikadwa tranche ng SSS pension increase kasabay ng posibilidad ng GSIS one-time cash payment para sa ilang kwalipikadong miyembro. Dahil dito, maraming pensioners ang nagtatanong, totoo na ba ito? Kailan ito ibibigay? At sino ang makakatanggap? Kung ikaw ay isang SSS o GSIS pensioner o may kapamilya na tumatanggap ng pensyon, mahalagang maintindihan mo ang update na ito dahil maaari itong magbigay ng dagdag na tulong sa inyong pangaraw-araw na gastusin. Sa mga nakaraang taon, patuloy ang panawagan ng mga senior citizens para sa mas mataas na pensyon. Dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin mula pagkain hanggang gamot, marami ang nahihirapan na pagkasyahin ang kanilang buwan ng pensyon. Kaya naman ang anumang dagdag kahit maliit ay malaking tulong na. Ang ikadwa tranche ng pension increase ay bahagi ng long-term plan upang unti-unting itaas ang pension benefits ng mga miyembro. Hindi ito bigla ang pagtaas, kundi dahan-dahang adjustment upang masigurong may sapat na pondo ang system at tuloy-tuloy ang pagbibigay ng benepisyo sa hinaharap. Para sa mga SSS pensioners, ang ikalawang tranche ay inaasahang magdadagdag ng karagdagang halaga sa kanilang buwan ng pensyon. Ang eksaktong halaga ay maaaring mag-iba depende sa contribution history, years of service at kasalukuyang pensyon na natatanggap ng bawat miyembro. Halimbawa, ang isang pensioner na matagal na naghulog at may mataas na contribution ay maaaring makatanggap ng mas malaking dagdag kumpara sa iba. Ito ay dahil ang computation ng pensyon ay nakabase sa average monthly salary credit at sa kabuuang hulog ng miyembro sa loob ng kanyang working years. Samantala, para naman sa GSIS members, may lumalabas na impormasyon tungkol sa one-time cash payment na maaaring ibigay sa ilang kwalipikadong pensioners. Ang one-time payment na ito ay hindi buwan ng dagdag kundi isang beses lamang na tulong pinansyal na maaaring gamitin para sa agarang pangangailangan. Maraming senior citizens ang natuwa sa balitang ito dahil ang ganitong uri ng financial assistance ay malaking tulong lalo na sa panahon na mataas ang gastusin. Ang one-time cash payment ay maaaring gamitin sa pagbili ng gamot, pambayad ng bills o iba pang mahahalagang gastusin. Ngunit mahalagang tandaan na hindi lahat ng pensioners ay automatikong makakatanggap ng parehong benepisyo. May mga kwalifikasyon at requirements na kailangang matugunan bago maging eligible sa ganitong mga programa. Karaniwan, ang eligibility ay nakabatay sa status ng pensioner, haba ng kontribusyon at iba pang kriteriya na itinakda ng SSS o GSIS. Kaya mahalaga na maging updated sa mga opisyal na anunsyo upang malaman kung ikaw ay kabilang sa mga makikinabang. Isa sa mga pinakamahalagang tanong ng mga pensioners ay kung kailangan ba nilang yung mag-a-apply upang makuha ang mga benepisyong ito. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga pension adjustments ay otomatikong ipinapasok sa bank account ng pensioner. Ibig sabihin, kung ikaw ay kwalipikado, hindi mo na kailangang pumunta sa opisina o mag-submit ng application, otomatiko itong idadagdag sa iyong buwan ng pensyon or ipapasok bilang hiwalay na payment sa iyong account. Gayunpaman, mahalaga pa ring bantayan ang inyong bank account lalo na sa mga darating na petsa ng pension release kung may pagbabago sa halaga ng inyong natatanggap. Maaaring indikasyon ito na naipatupad na ang pension increase o ang one-time cash payment. Bukod dito, mahalaga ring maging maingat sa mga scam na kumakalat lalo na kapag may ganitong klasing balita.
May mga taong nagpapanggap na taga-SSS o GSIS at humihingi ng personal information tulad ng ATM PIN o OTP. Tandaan, hindi kailanman hihingi ang SSS o GSIS ng inyong confidential information sa pamamagitan ng text o tawag. Kung makatanggap kayo ng kahina-hinalang mensahe, huwag itong pansinin at i-report agad sa inyong bangko o sa kinauukulang ahensya. Sa kabuuan, ang ikaduo tranche ng SSS pension at ang GSIS one-time cash payment ay isang positibong balita para sa maraming senior citizens. Ito ay patunay na patuloy ang mga programa upang suportahan ang mga retire sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa part 2 ng ating video, tatalakayin naman natin ng mas detalyado kung sino ang eksaktong kwalipikado sa mga benepisyong ito, paano malalaman kung ikaw ay kasama, at ano ang mga dapat gawin upang matiyak na matatanggap mo ang iyong benepisyo. Kaya manatili lamang sa panunood dahil sa susunod na bahagi ay mas magiging malinaw ang lahat ng detalye na kailangan mong malaman tungkol sa SSS at GSIS updates na ito. Maligayang pagbalik sa ating video. Sa unang bahagi, napag-usapan natin ang tungkol sa ikadua tranche ng SSS pension increase at ang posibleng GSIS one-time cash payment na inaabangan ng maraming senior citizens. Sa part 2 na ito, mas palalimin natin ang pagtalakay upang malinaw na maunawaan kung sino ang kwalipikado, paano malalaman kung kasama ka at ano ang dapat mong gawin upang masigurong matatanggap mo ang iyong benepisyo. Unahin natin ang tanong na nasa isip ng marami. Sino nga ba ang makakatanggap ng ikado tranche ng SSS pension increase? Karaniwan ang mga retirement pensioners ng SSS ang pangunahing benepisyaryo ng ganitong klaseng pension adjustment. Ito ay ang mga miyembro na umabot na sa retirement age at tumatanggap ng buwanang pension basis sa kanilang contributions noong sila ay nagtatrabaho pa. Ngunit hindi lamang retirement pensioners ang maaaring makinabang. Posible ring kabilang ang disability pensioners, ang mga miyembro na hindi na kayang magtrabaho dahil sa permanent disability. Sa ganitong kaso, kung may pension increase program, kadalasan ay isinasaalang-alang din ang kanilang benepisyo. Meron ding tinatawag na survivor pensioners. Ito ay ang mga dependents ng isang SSS member na pumanaw na. Kung may ipinatupad na pension increase, maaaring madagdagan din ang kanilang natatanggap na benepisyo depende sa guidelines ng programa. Ngayon naman, pag-usapan natin ang GSIS one-time cash payment. Ang ganitong uri ng benepisyo ay karaniwang ibinibigay sa mga government retirees na miyembro ng GSIS. Ang one-time cash payment ay hindi buwan ng dagdag kundi isang beses lamang na tulong pinansyal. Hindi lahat ng GSIS pensioners ay otomatikong makakatanggap nito. May mga kriteriya na kailangang sundin tulad ng pagiging active pensioner, walang pending issue sa account, at iba pang requirements na itinakda ng GSIS. Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ang pagiging updated sa inyong account status. Kung ikaw ay may kumpletong records at walang problema sa inyong pension account, mas mataas ang posibilidad na ikaw ay makatanggap ng anumang benepisyo na ipapatupad. Paano mo malalaman kung ikaw ay kasama sa mga makakatanggap? Una, bantayan ang inyong bank account. Ang pinakamadaling paraan upang malaman kung may natanggap kang dagdag ay sa pamamagitan ng pag-check ng inyong ATM o banking account. Kung may papasok na dagdag na halaga bukod sa regular mong pensyon, maaaring ito na ang pension increase o cash payment. Pangalawa, maaaring gamitin ang online portals ng SSS o GSIS kung ikaw ay may access sa internet. Sa pamamagitan nito, makikita mo ang detalye ng iyong pensyon at anumang updates na ipinatupad sa iyong account. Pangatlo,
Maaari kang bumisita sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch kung kailangan mo ng personal na tulong o kung may nais kang linawin tungkol sa iyong benepisyo. Ngayon, pag-usapan naman natin kung kailangan ba ng application para makuha ang mga benepisyong ito. Sa karamihan ng mga kaso, ang pension increase at one-time cash payment ay automatikong ipinapasok sa account ng mga kwalipikadong pensioners. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang mag-apply o magsumite ng anumang dokumento. Ngunit kung sakaling may mga issue sa iyong account tulad ng incomplete information o verification requirements, maaaring kailanganin mong makipag-ugnayan sa SSS o GSIS upang maayos ito. Isa pang mahalagang paalala ay ang pag-iwas sa mga scam. Kapag may ganitong klasing balita tungkol sa pera, maraming scammers ang umaaligid upang manloko ng mga pensioners. Huwag kailanman ibigay ang inyong ATM PIN, OTP o anumang personal na impormasyon sa kahit na sino. Tandaan na ang mga opisyal na ahensya tulad ng SSS at GSIS ay hindi humihingi ng ganitong impormasyon sa pamamagitan ng text o tawag. Kung may natanggap kang kahina-hinalang mensahe, huwag itong i-click o sagutin. Mas mabuting i-report ito sa inyong bangko or sa opisyal na hotline ng SSS o GSIS. Bukod sa pension increase at cash payment, mahalaga ring tandaan na maraming programa ang gobyerno na layuning tulungan ang mga senior citizens. Kabilang dito ang discount sa gamot, libreng check-up sa ilang government hospitals, at iba pang social benefits. Ang mga programang ito ay patunay na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na suportahan ang mga nakatatanda sa ating lipunan. Sa puntong ito, nais naming ipaalala sa lahat ng nanonood na ang pagiging informed ay napakahalaga. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon, maiiwasan ang kalituhan at maling akala tungkol sa mga benepisyo. Ngayon, para sa huling bahagi ng ating video, nais naming magbigay ng ilang practical tips upang masigurong maayos ninyong matatanggap ang inyong pensyon at iba pang benepisyo. Una, siguraduhing updated ang inyong bank account details. Kung may pagbabago sa inyong account, agad itong i-update sa SSS o GSIS upang maiwasan ang delay sa pagpasok ng inyong pensyon. Pangalawa, ugaliing i-check ang inyong account tuwing araw ng release ng pensyon. Sa ganitong paraan, agad ninyong malalaman kung may pumasok na dagdag o kung may problema sa inyong account. Pangatlo, panatilihing ligtas ang inyong ATM card. Huwag itong ipahiram sa iba at siguraduhing hindi ninyo ibinabahagi ang inyong PIN. Pang-apat, maging mapanuri sa mga balita. Huwag agad maniwala sa mga impormasyon na nakikita sa social media kung hindi ito galing sa opisyal na source. At panghuli, huwag mahiyang magtanong. Kung may hindi kayo malinaw, mas mabuting magtanong sa SSS, GSIS o sa ninyong bangko upang makakuha ng tamang sagot. Sa kabuuan, ang ikado tranche ng SSS pension at ang GSIS one-time cash payment ay malaking tulong para sa maraming senior citizens. Ito ay nagbibigay ng dagdag na suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at nagpapakita ng patuloy na pag-aalaga sa kanila ng pamahalaan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button upang mas marami pang tao ang makakita ng impormasyong ito. Mag-comment din sa ibaba kung kayo ay isang SSS o GSIS pensioner at ibahagi ang inyong karanasan o opinyon tungkol sa update na ito. At kung gusto ninyo ng mas marami pang updates tungkol sa SS, GSIS, pension increases at iba pang mahalagang balita para sa senior citizens, siguraduhing mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po kayong lahat at magkita-kita tayo muli sa susunod na update.